Tara guys at samahan nyo na naman kami sa panibagong gala namin ngayon. For today's video nga ipupuntahan natin itong mga iba't ibang pasyalan dito sa Baguio. 5:30 nga ng umaga ay umalis kami ng Pampanga. Tapos ay huminto muna kami dito sa may gasolinahan sa may EasyTex para umihi at para i-load na rin itong auto sweep card namin. Nag-drive-thru na nga din kami dito sa Jollibee ng maaalmusal namin. Habang busy naman itong katabi ko na kumakain ng balitog. Dito nga ay nasa Rosario na kami yan at paakyat na sana kami ng Quezon Road. Base dito sa pinagtanungan namin ay hindi daw pwedeng umakyat ngayon ng Quezon Road sa kadahilanan ginagawa daw yung daan. Kaya dito na lang kami dumaan sa may Marcos Highway. Makalipas nga ang 3 oras ay nandito na kami sa Baguio. At dahil nga napaaga kami at hindi pa kami pwede mag-check-in sa hotel kaya gumala-gala na muna kami. Una nga namin pinuntahan ay dito sa may Old Diplomat Hotel. Sobrang creepy nga dito guys, lalo na pag nalaman mo yung mga nangyari dito noong mga panahon ng Hapon. Etong gusali nga pala na ito ay pinatayo noong 1913 hanggang 1915 bilang bahay bakasyonan ng mga Dominikano. At ginawa naman siyang paaralang Colegio del Santissimo Rosario noong 1915 hanggang 1918. Tapos ay nagsilbi din siyang kanlungan ng mga pamilya at paring Dominikano noong 1942 hanggang 1945. At yun nga din yung panahon ng mga Hapon. Dito nga din daw pinagpapatay yung mga madre at mga paring Dominikano na kung saan ang iilan pa nga daw dito ay pinugutan ng mga ulo. Sobrang nakakatakot nga talaga yung kasaysayan nitong gusaling ito. Kaya naman pala isa siya sa pinaka nakakatakot na gusali dito sa Pilipinas. Sunod naman namin na pinuntahan ay dito sa may Tamawan Village. At ang binayad nga pala namin dito ay 60 pesos per head. Dito nga ay puro paakyat yung dadaanan mo. Kaya kung mahina na yung tuhod mo, huwag ka nang pumunta dito. Hindi na nga kami umakyat dun sa pinakataas at dito na lang kami tumambay sa parang coffee shop nila. Nagkape na lang kami habang nanonood sa mga sumasayaw. Pumili dahil sa tinatawag na tadok or tutok. Pagkatapos namin sa may Tamawan Village ay pumunta naman kami dito sa may Burnham Park para maghanap na rin ng makakainan. Pero sa parking pa nga lang ay sobrang haba na ng pila. Malayo-layo nga itong napagparka namin kung saan kami kakain. Yung 200. At sa wakas nakarating na din kami kung saan kami kakain. Pagkadating nga namin dito ay sobrang haba na ng pila. Kaya naman pumila pa kami dyan ng halos kalating oras. Hindi pa nga dyan natatapos yung pila dahil aabot pa siya dun sa kabilang side. Grabe, talagang dinudumog talaga ng mga tao itong restaurant na ito. Dito nga lang pala yan sa may Good Taste Restaurant, syempre dito pa rin sa Baguio. At matapos nga ang halos kalahating oras na pila ay nakapasok na rin kami. High-tech nga din pala dito guys dahil yung mga nagsiserve dito ay robot. Ha? Wow. Ate na. Eto na nga pala lahat ng mga in-order namin. Lilima nga lang kami pero sobrang dami ng in-order namin. Kaya naman pina-takeout na lang namin yung mga tira. Pagkalabas nga namin ng restaurant ay sobrang haba pa rin ng pila. Pagkatapos namin kumain ay pumunta naman kami dito sa bilihan ng mga ukay-ukay. Wala nga ako nabili dyan dahil medyo namamahalan ako. Sakto at magna night market naman kami mamaya kaya doon na lang ako bibili. Kaya tamang bit-bit lang tayo dito sa mga pinamili nila. Nasa hotel na nga pala kami niyan. Mag-aalas 9 na nga ng gabi nito at kagigising lang namin. Nag-aayos na kami niyan dahil pupunta naman kami ng night market. At nag-jeep na lang din kami dahil baka mahirap yung parking doon. Takot na takot nga itong kasama namin dahil hindi siya sanay mag-commute.
At dahil nilalatag pa nga nila yung mga paninda kaya kumain muna kami dito sa may Jollibee. Pagkalabas nga namin ng Jollibee ay sobrang dami ng tao dito. Mga bandang alauna na nga kami niyan natapos mag-ukay. At dahil wala na nga jeep kaya nag-taxi na lang kami pa uwi. Pagkadating nga namin ng hotel ay kanya-kanya na kami ng latag ng mga napamili namin. At halos mga jacket nga lahat ng mga nabili namin. Kinabukasan na nga pala to at dito na rin kami nag-almusal sa hotel bago bumalik ng Pampanga. Hindi na nga kami magma-Marcos Highway at dito na lang kami sa may Cannon Road dadaan. Pero bumili muna kami ng mga pampasalubong namin bago kami bumaba. Halos wala nga kaming mga nakasabay dito dahil walang masyadong mga dumadaan. At pagdating nga namin dito sa may bandang Camp 6 ay dito na mag-uumpisa yung trail. Ay, Johnny. Dito tayo? Oh, dito. Ay, tama! Oh, John. John, where are we, John? Nakakatakot lang dumaan dito pag maulan kasi baka biglang tumaas yung tubig. Yung ulan, nakatakot. Puro yung mga napasubong kotse, no? Oo, yung mga kotse. May nakita nga ako ng mga kotse naka ano dito. Kawawa yung mga mababa. Muulan pa mo. Ilibing Naljum. Ano parang hinukay talaga. Nagyunin. Sakit ko yung kaya na. Sanay kaya to sa Arayat, yung sa Sanay na pababa sa sa ano. atin sa, ano diba? Oo. Dun sa treetop, no? Tibay ng pundasyon naman. Halos 20 minutes nga din pala namin binaybay itong rough road na to. Kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Baguio ay wag na lang kayo dumaan ng Cannon Road. Lalo na kung medyo mababa yung sasakyan nyo. Bago kami pumasok ng T-Flex ay kumain na muna kami dito sa may KFC. At nakarating nga pala kami ng Pampanga niyan ay bandang alas 4 na ng hapon. Kaya hanggang dito na muna ulit guys. Salamat sa panonood. Babu!